dyan. On the other hand, bakit mo naman nasabi na si Auntie Claire ang spokes na hindi natin alam na kailangan natin? Hindi kasi 'di ba may mga tao na halimbawa I remember si LeBron James when he came to the scene sa NBA sa maraming doubters. So hindi natin akalain na siya pala yung basketball player sa NBA na hindi natin kailangan. Nung naglaro na siya, kailangan natin, di ba? So Didn't know we in the needed same way him. na sinasabi ko, si Auntie Claire yung tipo ng spokesperson na hindi natin akalain na hindi natin kailangan. Pero, na hindi natin kailangan. Ulitin ko, si Auntie Claire yung spokesperson na hindi natin naisip na hindi natin kailangan. Pero, tama naman. Question lang. Question lang po, yun. no? Both of you are lawyers. 15 below, yun ang exemption. Talagang ayaw pa kawala. Ayaw. Ni Kong Nani Ayaw yung issue. matiwan. Do you agree that 15 is below 16? Actually, yun nga yung naging problema ni Auntie Claire, ano? Nagpatawag lang siya ng press call para linawin niya na yung above 15 ay below 16. Tama naman. Oo, yun lang ang sinabi. Tama naman. Tama oo. naman, oo. Yun ang nga ang dahilan kung ba't hindi natin siya kailangan, di ba? Yun na nga yung point doon eh. Ba't kailangan mo pa kasi magpatawag ng ganoon? Pero ang problema kasi, maraming mga tao, hindi nila naiintindihan yung batas. For example, pag for purpose of the law, pag sinabi nating above 15, ibig sabihin, 15 plus 1. One day. Oo, plus 1 One day. day. Yes. Oo, yun na yun. So, kasi ang gustong palabasin ni Auntie Claire na below 16, gusto niyang palabasin na dapat mag-i-start ng 16. Yung determination of whether or not the issue on discretion is applicable. Actually, muntik na ako Pero nagkamali hindi. dyan. Kasi yung wording sa batas is up to 15. Up to 15. So, 12, over 12, up to 15. So, yung absolute na walang criminality. Kriminalidad, oo. Yung statement nyo na parang masaya ngayon si Senator Joel Villanueva kasi tinanggap na niya si JC bilang tagapagligtas niya. What do you mean by this? Hindi kasi hindi ba Pastor yun, Hindi kasi diba, may biblical quote na kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ikaw'y bagong nilalang na. Okay. Ang luma ay wala na at ikaw ay bago. Bago na, okay. Oo, so ginawa ko lang joke na sa kaso ni Joel Villanueva, Tatawa na ako. kapag tinanggap mo si Jesus Crispin, JC, bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay bagong nilalang, hindi ba? Ang mga lumang kaso ay wala na mula ngayon at magpakailanman. Naligtas nga. But of course, but yung joke na yan is a sentiment that is reflective of what the people think about him. Kasi wala namang luko-luko na maniniwala na ginawa niya yan dahil mahal niya yung bansa, ginawa niya yan dahil kailangan niya ng kaayusan sa Senado. Alam naman natin, ginawa niya yan dahil may kaso siya. Pansinin mo mula nung ginawa niya yan, lahat na nagpapapicture sa kanya, may mga wacky shots yung lolo mo ngayon. Masayang-masaya siya, no? May wacky shots. Oo, may wacky shots. Parang sinasabi niya, Puro ngiti safe. na nga ngayon. Parang gano'n siya ngayon eh. Hindi ba? So parang gano'n. So sa lahat po ng mga may kaso, pwede niyo pong tanggapin si Jesus bilang, joke lang, sariling tagapagligtas. Yung away ni Senator Marcoleta at saka si Senator Lacson, sabi mo pwede silang mag-MMA. Sold out ito pag nagkataon yan. Sinasabi ko lang, lagi naman joke yan. Sa sobrang tindi ng away nila, pwede na sila dapat mag-MMA na lang. Wala nga lang hawakan ng buhok. Yun yung sinasabi ko, hindi ba? Yung comment nyo naman dun sa post na kinukumpara si Congresswoman Luisto at si Senator Miriam Santiago. Ako kasi medyo nasaktan ako doon dahil matagal kong naging boss si Senator Miriam, no? Sobrang bilib na bilib ako sa Ale. Hindi ko naman minamaliit si Congresswoman Luistro, pero sinasabi ko lang, that's too soon for us to compare her kay Senator Miriam. Kasi pag tingnan mo, tingnan mo, tail of the tape for example. Pag tingnan mo si Miriam, Senate experience niya, 3 terms. Okay. Diba? Ano Senate experience ni Luistro? Visitor's pass. Diba? Visitor's pass. So doon pa lang makikita mo na merong difference eh. So bakit mo sasabihin, until she becomes a senator, hindi yan pwedeng pagkumparahin. Sorry kung gumagalaw man yung aming video, kasi pati yung mga kasama Kasi namin sa pati studio, yung mga nagtatawanan na. Diba? Totoo naman eh. Eto, masipag daw mag-post sa FB si Senator Cayetano, ang term nga, mag-live Live selling. selling. Okay. Pero wala man lang congratulatory message kay Senator Win Gatchalian. Hindi man lang niya kinumusta. Oo, hindi kasi ang naging problema kasi syempre
masama ang loob ni Win Gatchalian kasi gusto naman niya makarinig ng congratulations. Oo. Okay. Kaya lang, syempre, si Peter, baka Peter naman ako, diba? So, syempre, mahilig mag-deny. So, he is in denial na ang presidente na si Win Gatchalian. Totoo naman, di ba? Di ba? Pero one time, sabi niya, one day I'll vote for you. Sabi niya Sabi lang kay yun. Win, Marami naman sinabi na hindi ginawa. Yung 10K nga, hindi ginawa. Alam niyo yan. Hindi ba? Hindi na, sabi ko na hindi makakaligtas. Bakit sa ko 10K. makakalimutan yung 10K? Umasa ako. Yung Ito- lola ko umasa sa 10K. O, Senator Cayetano, asan na? Oh, ito, ako na magtatanong nito. Give me the Be my privilege. guest. Kasi hindi ko naiintindihan to eh. Bakit niyo po nasabi na kapag si Senator Erwin Tulfo ay nasa Senate floor, expect a robust debate? Oo, kasi robust debate, everything about him is robust eh. Ayoko nang ipaliwanag kung nani, alam na nila yun, oo. Kasi very robust yung kanyang paninindigan, very robust yung kanyang pagpapaliwanag, very robust yung kanyang pagkalalaki. Yan. Ay, tanong ako, bakit interesado ka sa kilay ni Senator Cheese? Ba, sino bang hindi interesado sa kilay ni Senator Cheese, hindi ba? Bakit ba? Ano diferensya ng kilay naman niya? Abay, hindi mo ba nakikita kong nani, hindi ba? So nakakataas naman talaga ng kilay si Senator Cheese. Ang maganda sa kanya, kahit anong stress niya, kahit anong trouble niya, na-maintain niya yung kilay. O, di ba? Oo, iba yun, iba yun. Hindi Hindi ba? gumagalaw? Is that what you're saying? Hindi sa hindi gumagalaw, nakakataas din ang kilay. Iba naman din talaga yung kilay talaga ni Senator Cheese. Lola ko nga nawindang yung nakita eh. Ano to? Sabi ko si Cheese Escudero lang yan. Oo. Gano'n na. Oo. Ba't ikaw ba, nung first time mo nakita yung kilay ni Senator Cheese, anong napansin mo agad? Ay, sorry nakasama ko siya sa Congress kasi. So, in other words, Iba na yung Ay, hindi kilay pa niya ganun ngayon. yung kilay niya nun eh. hindi ko nga napapansin kasi. Oh, Kung napapansin mo kasi lahat. May sarili ng birth certificate ang kilay nun eh. Oo. Naka-insure nga yun separately. Pagka nasunog, may bayad. Ayun, Ano mga totoo ganun, yan. oo. Atty. Lord Nakapunan, pag mainit ang ulo, tinanong siya. Bakit oo. mainit ang ulo nyo? Kasi nung nagkaroon ng pre-trial, ma'am, sabi ni ni Atty. Kapunan, sabi niya, mainit ang ulo ko kasi may period ako. So, dalawa lang ang takeaways ko dyan, ma'am. Una, hindi ako makapaniwala na mainitin pala ang ulo ni Atty. Kapunan. Pangalawa, hindi ako makapaniwala, may period pa siya. Bakit naman? Ma'am, sige, bakit? Sige, ikaw magpaliwanag. Ikaw nga, ikaw na makaka-explain sa amin dito eh. Next question. Di ba? Dapat nga no, pag kahit hiwain mo na, dapat wala nang pakiramdam eh. Joke yun ah, joke yun. Uy, Joke bakit- yun. On the other hand, bakit sa tingin ninyo, bakit, ako agree ako dito ha. Agi ka saan na si Kapunan, bakit may period pa? So, ma'am, galing sa'yo yan ha? Yes, Galing sa'yo yan. Don't put words into Yun my yung huli mouth. pinag-usapan natin. Tapos nang biglang sinabi mo, agree ako dyan. Di ba? Dito, sa Ay, hindi susunod mo na hindi mo Hindi mo nilinaw. nabanggit eh. Hindi mo nilinaw. Atty. Kapunan, ito si Atty. Trixie, sabi Hindi niya, totoo yan. agree daw siya, bakit Guess daw may namin period yun ka pa. dati. So Bakit sa pagka-guess tingin mo, mo? ma'am, hindi pwedeng kontrahin. O, di Ay, ba, hindi. naka-agree Lalong ka nga? kinukontra. Lalong Karapatan. kinukontra. O, Oo. sige. So, bakit sa tingin mo, hiyang-hiya naman ang mga buhaya pag kinukumpara sila sa mga politiko? Eto seryoso na kasi di ba yung nakakaya sa mga buhaya kasi kahit papaano mas endearing yung buhaya eh. Hindi ba? Tsaka ang buhaya may kabusugan. Alam mo ba, by nature ang buhaya, pag nabusog yan, yan. nagpapahinga na. Ang mga politiko, wala silang kabusugan. Diba? Hindi ba? Totoo naman eh. Hindi sila parang hindi sila nasasatisfy. Hindi, actually, isang t-shirt company nga nasikat-sikat, nasikat made May in buhaya. France eh. Oh, di ba? Pinalaki na yung buhaya. Pinalaki na yung buhaya. Kasi kita na eh. Kumikita na. Kumikita na. Oo. Oo. Kaya lang yung mga buhay sa Kongreso, magugulat ka, yung iba doon may braces yung ipin. Mahal Di yun. ba? Oo. Mahal yun eh. Ano naman masasabi mo sa mga nag-ad hominem pagkatapos sasabihin with due respect? And then sinasabi ko lang, ugaling Pilipino yan, hindi ba? Pagka nagsabi na with due respect, tsaka katitirahin. Hindi ba? With all due respect. With all due respect, Gag- tapos mag-a-ad hominem. Oo. Guwapo ka eh. Oo, ganun ang ginagawa nga. nila. So that's basically what I mean by that. Marami pa kaming katanungan na halimbawa, gusto ko malaman kung DDS ka ba o Naku, yan ang kakamping maganda ka? sa Pero Joke lang totoo po. yan. Joke lang po yan. But you know what I'm driving at, di ba? Kung magkakamping ako or DDS ako, marami akong followers kasi nagpapaliwanag ako eh. Kung naging kakamping ako, Attorney Jess, sorry, pero maaalangan ka. Hindi ba? Totoo, kung naging kakamping ako, marami akong followers.
followers. Kaya lang kasi naninindigan ako na kung ano yung pinaniniwalaan ko, yun yung gusto kong sabihin. And eto sa totoo lang marami nang lumapit sa akin na binabayaran ako ng pera. True story, I'm not making this up. Kaya nalaman ko yung ibang mga content creators, bayaran Bihira lang yung kagaling. But si Atty. Trixie, hindi to bayaran Ako, sobrang alam ko yan, personal knowledge. I've been approached by a lot of people paying me good money just to sell them. Pero nag-refuse ako kasi mas importante sa akin yung paninindigan ko bilang isang individual. Independence. Diba? And besides, hindi rin kasi ganun kalaki. Kung malaki yun, pwede din naman. Hindi aabot sa maleta. Parang sabi ko, kulang yan Ang yamang ko na. Double bag yan kasi dapat maleta. Ang yamang ko na. Yan ang i-offer nyo. Hello. Diba? So, you were mentioning about two groups under followers. So, ito hindi ko maintindihan to Anong difference ng echo chamber at saka political tribalism? Actually, technically, pareho lang din yun. Kasi ang nangyari, because of social media, nakita natin yung emergence na nga ng echo chambers, political tribalism. Kasi because of algorithms, how they work Kalimbawa, ikaw ay kakamping. So, syempre, in-unfriend mo na lahat ng mga DDS mong kaibigan. Hindi ba? Totoo So, lahat ng makikita mo ron na sa newsfeed mo, puro pananaw ng mga kakamping at kung DDS ka, ganun rin. Hindi ba? And it wouldn't actually be good in the long run kasi nasasanay ka dun sa paniwala. Yung paniwala ko, yun lang yung totoo. Okay. There used to be a time we can actually sit down and discuss things. Yes. And it's okay. Di ba? Kahit opposing views tayo. But right now, you cannot afford to do that. Kaya nga sila nang gagalaiti sa akin Umamin ka na, ano ka ba talaga, hindi ba? Precisely because gusto natin, merong kulay right now. And is it actually helping us or is it actually something detrimental? I really wouldn't know kasi nasa infancy pa rin basically ang social media I wouldn't know what's Hindi mo ba gonna iniisip happen na kasi, in the long run. political tribalism, meron naman talaga. Pero yung iba kasi labels. Halimbawa, mahirap ang labels totoo. kasi masyado siyang convenient. Tama. Halimbawa, sabihin na natin, for myself and let's say Senator Robin, mahal ko si Senator Robin, we share the same political beliefs, pero hindi ako agree Totoo. sa lowering of the age of criminal liability. Hindi pa ako sold completely sa federalism. So, within the so-called identifiable groups, masasabi mo rin, magkakaiba pa rin yung mga tao. Totoo naman, ma'am. Pero meron kasi tinatawag na mga brainwashed na DDS at kakamping. Ito na hindi ko rin naman nakikinig. masasabing hindi totoo yan. Totoo yan. Sila yung mga hindi na nakikinig. Alam mo yung pagka na-kontra mo sila, nagrereklamo sila, kumbaga natitrigger sila. Pero syempre, ma'am, ikaw, ma'am, unang-una, napakatalino mong tao, marami kang karanasan. May mga karanasan ka nga na hindi ko pa naranasan Kita mo to. Hindi Kita ba? mo to. Lumalapit ka na. Pero ang point ko, ma'am, ang dami mo nang pinagdaanan at sa talino mo niya yan, alam mo yung dapat at hindi. Meron ka ng paninindigan. May spokesman ka Hindi, na. pero may mga tao kasi na hindi mo din sila masisi dahil pagod na sila sa politika tapos ang nakikita nila sa newsfeed yun lang. May mga pag-aaral dyan 'Di ba? Pagka na-brainwash ka kasi, kahit yung totoo, nire-reject mo Even if it's true, nire-reject mo you tend to reject that. So yun yung nilalabanan natin. Again, hindi masama maging kakamping or maging DDS. Ang masama kapag na-brainwash ka na hindi ka na nakikinig at meron noon. Pero marami ko kaibigan na DDS at kakamping. They're actually very reasonable as regards discussing things. With social media kasi, pati yung commentaries, deadly. Totoo naman. Like, sabi, babalikan ko lang to, sandali lang po to. You blame the child for being violent. But the comments in social media, papatayin kita, isadamay ko pamilya mo. And this is open to all people. So, in other words, there's a problem. Yun lang naman. Kasi ang social media may pag-aaral, I think sa Columbia University yata yan. Or kung anumang university yan, they had the study, nakita nila, pag nag-social media ka pala, there's this sense of invincibility. Yung parang mga feeling trolls, mo, you can just say anything without any repercussion. Ang dating daw niya, alam mo yung parang nasa kotse ka, di ba pagka nasa loob ka ng kotse mo, you feel invincible. Pag may kumat sa'yo, ang tendency mo, mumurahin mo yun. Di ba, mo ko kinat. Di ba? Tapos pag biglang bumaba yung kumat sa'yo, tapos nakita mo, ang laki pala ng katawan. Tapos biglang pogi. may mas masaka, di ba? Ang laki ng katawan. Reality check. Tapos sinabihan ka na, anong sinasabi mo? Bigla kang, para kang tanga. Okay lang kaya ako. Ay, hindi ikaw yun. At saka ang pogi mo. Pogi.
Gusto ko yung mga muscles mo, ha? Tuloy ka lang, di ba? So that's basically what social media has become. It makes us feel invincible. Tapos pag nabash ka na ngayon, Yung that's when anonymity reality kasi, sets in oo. na, teka, I screwed up, hindi ba? So yun yung problema doon. Ba't yung sinasabi na kapag yung kaibigan niya humiram ng plancha, di ba, parang DDS ka agad? Hindi, joke lang yon kasi nakita ko kay Attorney Falsi, sabi niya kasi, yun daw palang anti na pulis noong bumaril na bata ay DDS. So parang inuugnay niya na sa DDS na naman, pinupolitika niya. So ginawa ko lang ng version. So ako yung tita ko na nangihiram ng plancha DDS. Parang ganon. Hindi ba? Kasi sisihin na lahat sa DDS. Tinignan ko Diba? tuloy yung suot ko kung na-plancha ko. Anong sabi sa suit ni Attorney Trixie? Para siyang kimono ba? Kimona. Kimona. Ganun ba? Pag kimono. Hindi. Yung Kimono hindi naman yung Spanish generic, word yung ano, kimono eh. Kasi normally sa Spanish word lang yung may gender yung Meron yung kasing face, kasuotang Filipino na kimona ang tawag. talaga? So, meron ganun, ayan yun, ma'am. Well, version of it. Pero bagay naman sa'yo. Lahat naman bagay sa'yo, ma'am. Na, Tandaan niyo po, as Senator Trixie, ako na ini-endorse ko na. Hindi ako nag-endorse, but I'll endorse. But I'll have to be honest. Ito pong dalawang tao po kasi na nandito. Nakilala ko sila ng personal. Damay-damay Si na. Ma'am Trixie, nakilala ko siya. At nakita ko yung galing, ma'am, nakita ko yung galing at husay mo. Totoo naman yan. I can also say the same thing about Kong Nani. Sabi ko nga kay Kong Nani, tumakbo ka na rin. Kaso hindi mo yata gusto eh. Wala ko, Naisip I've mo na stopped ba for yan? 15 years. I enjoy being a father right now. Pero ito, hindi Pero ko malalaki na yung mga anak mo. It's about time. Ano no? It's about time na bumalik ka sa politika. Kapag nagsawa na sila sa luto kong binagoongan na manok, probably I will pwede na. consider.